So, ang malaking katanungan po, mga kababayan, ay China, bakit? Or, bakit China? Bakit, bakit mo ginagawa yung mga ginagawa mo sa ngayon? Meron po akong nabasang isang article ng isang China apologist na ito pong mga ginagawa ng China sa ngayon, na yung pangbubuli, yung ambition to dominate the whole world, ito po ay dahil sa nakaraang pangyayari sa kanyang bansa. Nung mga nakaraan po kasi, mga nakaraang panahon, although yung China po is one of the oldest civilizations, at naging mananakop din naman siya noong araw, pero ang mga sinakop niya lang po ay yung mga katabi. Yung mga katabing lupain lang, na kumbaga expansion ng kanyang bansa, ng kanyang kingdom. Kaya kita nyo yung mapa niya, wala naman po siyang extra territories sa ibang parte ng mundo. Hindi po kagaya ng mga western colonizers na lumabas sila sa Europa, nakarating sila dito sa atin, sa malalayong lupain, dahil sa una, economy. Marami silang pangangailangan na wala sa kanila, pero nasa ibang panig ng mundo. At isa pa, kulang po ang kanilang resources at kulang ang kanilang teritoryo, yung mapa. Kailangan nilang mag-expand. So, expansion, exploration, age of exploration. So, curiosity, inalam yung kung ano ang nasa iba't ibang lugar outside of their territory. Just like today, ngayon po na natapos na yung exploration ng buong mundo, kumbaga natapos na, nakita na kung ano itsura ng mundo, ano ang mga bansa, mga lugar-lugar sa iba't ibang panig ng mundong ito. Kumbaga parang natapos na yung pagiging curious, yung curiosity. Nasagot na ng tao kung ano ba ang nandito, ano ba ang mga bagay-bagay na nasa ibang lupain sa labas ng sarili niyang lupain. At ngayon naman nga po, since tapos na tayo dito sa mundo, nag-explore na naman tayo outside of our planet. Di po ba? Na ngayon, unknown sa atin, during those times, like yung mga European explorers, hindi nila alam kung ano ang nasa ibayong dagat. Dahil yung paglabas nila pagtayo nila sa edge of their shore, ang matatanaw ay malawak na katubigan. So they were curious kung ano ba talaga ang nasa ibayong dako. Kaya naglakas loob sila na puntahan, na even during those times, ang pagkakaalam nila sa mundo ay flat. Na pwedeng pag nakarating ka sa dulo, pwede kang mahulog kung saan. Hanggang sa na-discover nga po na bilog pala ang mundo. So, hindi ka mahuhulog. So, ganun po.
Kumbaga, yung mga unknown, beyond, ay nasagot. Ngayon naman, ang in-explore naman natin, yung outer space. Dahil hindi natin alam kung mga ano ang nandoon sa beyond. So ngayon, yung ginawa ng China, nag-expand lang siya ng kanyang territory. Nanakop siya sa mga katabi. Expansion lang. Within the vicinity. Pero nung dumating yung mga European explorers, colonizers, doon, siyempre, kahit na sibilisado sila noon, civilized na sila noon, at medyo advanced na sila noong panahon, mas superior po kasi yung West. Yung mga Western. Mas superior in some other ways, militarily, in science, although yung China was already advanced during those times. So anong nangyari, since mas superior yung yung European, yung Western, ay sila po ay na-colonize at dumanas din po sila ng sobrang pahirap, pagka humiliation, lahat kagaya ng dinanas natin under the Western colonizers. Dinanas po yan ng China. At yung tinatawag nila na 100 years of humiliation, yung from 1839 to 1939, yun po ang hindi nila makalimutan na bahagi ng kanilang chapter ng kanilang history, na gusto nila po yun na makabawi, na yung 100 years of humiliation po na yun, nung nasakop sila ng West, ng mga British, ay talaga pong pinahirapan sila ng gusto. Pinahirapan as in sinira pati ang kanilang mga utak. Diba yung opium? British po ang nagdala niya ng drugs sa China. At talagang ang ginawa ng British colonizers po ay nilulong po sila sa droga. Masira yung pag-iisip nang sa ganun ay maging sunod-sunuran. At nangyari nga po yun. But later on, yung mga Chinese leaders, mga Chinese intellectuals, ay nakapag-isip-isip, na-realize nila kung ano itong ginagawa sa kanila nitong mga puti. At nagkaroon nga ng gera nun, yung Opium War. Ngayon, hindi ko po ito kunikwento para ipagtanggol ang China, no? I am just maybe explaining why ganito ang kinikilos ng China. Kumbaga, siya po ay gumagante. At yun nga po ang ano nila ang kanilang gusto mangyari, ang makagante. Yung ginawa sa kanila. Ginawa sa kanila ng British at yung ginawa sa kanila ng Japan. 'Di ba yung kasi mahina nga pong bansa sila noong araw. Hindi sila kagaya ngayon. So kumbaga, kung hindi naman po siguro dahil sa ginawa sa kanila nung mga dayuhan, like the British nga po and Japan, grabe ang galit nila sa Japan. Kasi nung Second World War, before the Second World War, yung during the 1930s, di ba nilusog ng Japan ang China? At katakot-takot po ang ginawa ng Japan sa China. Kahindik-hindik. Kaya natural lang sa tao na hindi makalimutan ang nakaraan. Kahit tayo man. Kaya kumbaga, I am not apologizing for China, no?
I am just analyzing things. Di ba yung the rape of Nanjing? Matindi po yun, yung ginawa ng Japan. Very advanced na yung Japan noon, militarily and scientifically. Ang daming pinatay, ang daming namatay. Ginawang eksperimento, ginamit sa scientific experiments yung mga tao. Mayroon silang malaking laboratorio. Yung mga advanced scientific na nakakaano lang po ikwento, sa totoo lang. Dumanas tayo ng katakot-takot na hirap from the Spaniards and the Japanese and the Americans. Pero yung sorry, parang tatrangkasuhin ako eh. Yung ginawa ng Japan na ginawa nilang scientific experiment, talagang po yun. Siyempre, hindi natin masisisi yung tao dahil sariwa pa sa isip nila. Kung tayo nga, hindi rin tayo, matagal tayo nakalimot sa ginawa sa atin ng mga Hapon. Ganon din sila. Kaso, ngayon, since si China po ay dumanas ng ganon, karumal-dumal na crimes to humanity, na kung tutuusin, sila po, mayroon po sila kasing pride, no? Pride as a human race. Kasi nga, isa sila sa mga naunang na civilized. Naging advanced. And then all of a sudden, may biglang darating na mas advanced pala sa kanila. So, diba yung humiliation, parang mahirap tanggapin. And then, siyempre, nagbalak sila na balang araw, makakabawi kami at babawian namin kayo. Kaya, ang ginagawa ngayon ng China is to dominate the whole world. Mas matindi kaysa sa ginawa sa kanila. Kaso China, sana naman po kung gumaganti kayo, sana naman doon lang sanang api sa inyo, no? Dinadamay nyo kami sa galit nyo eh. Wala naman kaming kasalanan sa inyo. Di ba? Chinese. We were friends long time ago. Maganda yung relationship ng Pilipinas at China noong araw. Trade relations. Walang mga bagay na kahindik-hindik na kagaya ng ginawa sa kanila nung naging mananakop nila, British and Japan. Kaso ngayon, idinadamay po lahat. Idinadamay tayo, Pilipinas, na wala naman tayo atraso sa kanila eh. Nakatulong pa nga tayo sa kanila, di ba? Tingnan mo, nung mga panahon na under tayo ng Kastila, tayo yung pinaka-advance na syudad, yung Manila. The Europe in the East. Kasi nga po, yung Manila, naging sentro ng European culture. Dahil nga, yung Spain was European, at sila yung superpower noong araw, at tayo nga ay nasakop, at dinala nila dito sa atin yung advancement, the culture. Kaya tayo ay naging pinakamayaman, pinaka-advanced na bansa dito sa Asia noong araw. Kaya nga yung itong mga
mga kapitbahay natin na before, tayo yung mas advanced, sila yung backward. So sila po yung nag-abroad para magtrabaho, para kumita. Nag-abroad dito sa atin. Those Japanese and Chinese, dito sila nagpupunta para maghanap ng greener pastures. Chinese, pupunta dito para maging katulong, just like us today. Nabaliktad po nga eh. Lalabas tayo ng ibang bansa para maging alila, trabahador. Ganon din po sila noong araw. Although mas magagaling sila, mas matatalino, mas may isip para sa future. Diba, tingnan mo ngayon sila. Sila na yung mga boss dito sa atin. Nabaliktad. Even the Japanese noong araw ng panahon ng Castilla and Americans, yung mga kababaihan nila, sila yung dumadayo dito, prostitutes. Just like yung sinasabi ngayon na yung mga Pilipinang nagpupunta sa Japan, Japayuki. Noong araw, sila yung Japayuki dito sa atin. Oh. Kaya, kumbaga, tayo po yung kumbaga, sa totoo, pinakamaswerte supposed to be na yung Manila, especially, dahil naging sentro tayo, na ilipat dito yung kung ano ang meron sa Europe. Dahil doon sa, di ba, doon sa Manila-Acapulco trade, so na-open yung Oriental market sa Europe, and then Europe, exchange of tayo yung naging instrument para dun sa exchanges na yon. So ito pong ginagawa ng China sa ngayon. Ito po ay paghihiganti. Ang mali nga lang po, dear China, ay idinadamay nyo kami sa inyong paghihiganti. Wala naman kaming atraso sa inyo. Yumaman nga kayo dahil dito sa amin. Diba? Dumating kayo dito, mga alila kayo. Pero gumanda ang buhay nyo dito. Yumaman kayo. At alam namin, alam ko, na while nagtatrabaho kayo dito sa amin, greener pasture, ay nagpapadala din kayo ng pera doon sa pamilya ninyo, sa China. Kaya kumbaga, kayo ay nakaraos. Kayo yung parang OFW noong araw. Hindi OFW nga. OCW. Overseas Chinese Workers. Kaya sana naman, pero wala po tayong magagawa. Talagang nag-iba ang ugali ng China. Nag-iba. Idinabay lahat sa paghihiganti. Ngayon, since ang paghihiganti ay hindi mabuting gawain, siguro China, hindi ka magtatagal dyan sa kinaroroonan mo. Dyan sa trono mo. At ngayon nga nag-uumpisa na, di ba? Unti-unti ka nang bumabagsak. Dahil sa pang-aapi mo sa kapwa na wala namang atraso sa iyo. Understandable naman sana kung gumanti ka doon sa may mga atraso sa iyo, sa inyo. Di ba? Tao lang naman tayo eh. Hindi ko sinasabing mabuti yung paghihiganti. Pero kumbaga, para magkaroon ng maging rational naman, doon lang sana sa mga nang api sa inyo. Kasi kami, di naman kami nang api sa inyo eh. Winelcome nga kayo dito eh. Nagpakayaman kayo dito. Nagpakabusog.
Oh. So mga kababayan, yun lang po ang gusto kong sabihin kung bakit itong si China ay kumikilos, ganito ang kinikilos niya. At gaya po ng sabi ko, dahil sa hindi po magandang gawain ng paghihiganti, ngayon, hindi ba nakakarma ka na, China? Yun lamang po mga kababayan at maraming salamat po and happy Sunday.